O palagay natin, inimbestiga. Sino ba magdidesisyon kung ipapile o hindi? O sino pa? Di si Ombudsman. Ombudsman saka DOJ. Yung mga yan, nakikita naman natin ng mga galaw na yan, puro pananakip ang ginagawa ng mga yan. In fact, yung pag-iimbestiga mo, that's delaying tactic. Kaya nga sinabi na natin, marami ng ebidensya. Tinuro na siya, pati yung nagdala ng pera, nandyan na. May paper trail na, meron pang testimonya. Ano pa pang inaantay nyo? Nilinaw ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nangangalap lamang sila ng ebidensya at nasa ombudsman ang pinal na desisyon kung magsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Alamin natin sa balita ni Almar Forzuelo. Po ninyo, yung si Justice Andy Reyes, matino yan. At I'm sure matapat yan. Pero gaya ng sinabi natin, walang mangyayari dyan sa ICC kasi ang magdidesisyon pa rin dyan. Kasi sila, ang trabaho nila mag-imbestiga. Sabi nga natin, ano pa mag-iimbestigahan? Klaro-klaro na kung sino ma-involved. In-identify na nga sa SONA, di ba? Diyan sa Congressional Committee hearing, alam na rin natin, sa Senado, ginala na mga senador, mga kongresista. Ano pa bang klaseng investigasyon? O palagay natin, inimbestiga. Sino ba magdidesisyon kung ipapile o hindi? O sino pa? Di si Ombudsman. Ombudsman saka DOJ. Yung mga yan, nakikita naman natin ng mga galaw na yan, puro pananakip ang ginagawa ng mga yan. In fact, yung pag-iimbestiga mo, that's delaying tactic. Kaya nga sinabi na natin, si Presidente Marcos Jr., mayroong kapangyarihan. Kaya-kaya niya ipakulong agad yan. Magdeklara ron siya ng revolutionaryong gobyerno, i-abolish siya Congress, ipakulong niya lahat yung mga yan. Pagkatapos, balik na si Presidente Duterte, magkaroon ng malawak na reforma sa lahat ng aspeto ng social, political, economic. Wala na problema. Magkakaroon tayo ng matahimik at mabibigay siya ng pagkakataon na gawin niya na dapat niyang gawin. Kasi kung ang teorya is siya'y napaglaruan ng mga kalyado niya, ginamit lang siya nang hindi niya nalalaman, pagkakataon niya na ito na makabawi upang mapatawad siya ng taong bayan. Pero kung ganyan ang ginagawa niya, wala. Puro deklarasyon, national calamity. Dapat ang deklarasyon niya, apart from national calamity, magdeklara na siya ng revolutionary government. Akala ko nga kanina, the President declares, akala ko, President declares revolutionary government. Yung pala, national calamity. Tapos nakalagay pa doon sa isang headline naman, the country faces two storms. Sabi ko, anong two storms? Sino yung isa? Tino, tsaka... Si Uwan? Si Uwan Uwan saka po. sino? Yung dumaan na po si Tino, tapos meron pang paparating attorney. Sabi ko, hindi dalawang typhoon. Ibang klaseng typhoon. Yung isa si Uwan. Yung pangalawa, political storm. Yun ang mas matindi. Pag yun ang dumapo, ay wala na. Tapos na. Game over. Ayan. Pero Attorney Sala, hindi ko lang sure kung itong susunod na balita magiging magsusuffice sa panawagan na pakasuhan na yung mga sangkot sa anomalyang ito. Dahil naharap sa kasong tax evasion ng mga dating opisyal ng DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza dahil sa bilyong-bilyong pisong buwis na hindi nabayaran sa BIR at lumalabas sa investigasyon na hindi daw tugma sa kanilang deklaradong kita yung mga mamahaling sasakyan, ari-arian at maging mga milyong-milyong piso na itinaya umano nila sa sugal. Alamin natin to sa Attorney Sal. Do you think it would suffice ang ginawa nila hakbang Attorney Sal na pagsasampa ng kasong tax evasion? Ano po masasabi niyo? Ang tagal nga Ang tagal nga mag-file Di ba ilang pambira talaga yung mga yan. Alam mo, napakasimple lang. Yung mga sasakyan nila, di ba? Maraming sasakyan. Maraming nasa pangalan nila. Maraming hindi. Pero yung mga nasa pangalan, so alam mo na kanila yun. So, susumay mo, magkano ba lahat yun? Yung ba, nailagay sa kanilang mga salin.
o kaya sa income tax return. Kung hindi nasama yun, di obviously, mayroon ng pananagutan, may tax evasion na kagad, hindi nagbayad ng buwis. Ano pa bang kailangan na katakot-takot na imbestigahan? Napakasimple, paperwork lang ang kailangan doon eh. Mati pa nila na i-demanda yan, mga yan. Itong kay George Garcia naman, hindi ko rin maintindihan kung bakit kailangan pang imbestiga niya. Kasi, under the law, bawal ang mag-donate. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang kontraktor. Meron kang kanegosyo mo ang gobyerno. Tapos mag-donate ka. Obvious na obvious. Ayan, kaya ka nag-donate para makinabang ka. Hindi ba ganyan na nangyari kay Escudero? Ang kanyang depensa, hindi. Ano naman yun? Private. Private. Private daw yung may-ari in his capacity as private person. Pwede ba yun? Siya may-ari ng kontrakto, ng construction company. At patapos na magkaroon ng pagbibigay ng donasyon ng 30 million, nakakuha niya yung ubod ng lalaki, bilyon ng mga kontrata. O anong tawag mo doon? Bakit pa di niyo i-demanda? Daming kuskus malungos. Hindi na lang i-high ng kaso. Kaya nga po, Attorney Sal, parang talaga, delaying tactics. Pero eto po gusto ko pong malaman yung reaksyon ninyo dito sa gagawing hakbang ni Senator Panfilo Lacson dahil sinabi niya na maaaring dumalo online si dating Ako Bicol Representative Zaldico sa Senate Blue Ribbon Committee ngayong November 14 hinggil sa umano'y korupsyon sa mga flood control project. Kabilang si Ko sa mga pinangalanan sa mga may irregular na proyekto sa Bicol. Ayon kay Lacson, layunin ng investigasyon na alamin kung saan napunta yung pondo at pananagutin yung mga sangkot. Kasalukuyan ding nakipag-ugnayan ang komite sa ICI at Anti-Money Laundering Council upang matunton yung money trail. Yan po yung sinasabi niyo, Attorney Sal. Pero sa tingin niyo, Attorney Sal, agree po kayo na okay lang na si Zaldico ay dumalo via Zoom sa pagdinig? Tingnan mo yan. Isa pa yan si Ping Lacson. Talaga namang mahalata mo na dito ka na, pinagtatakpan nila yang si Zaldico. Unang-una, bakit ka papayag na online? Hindi ibig sabihin, hindi mo pa uuwiin yan. Diba? Hindi halatang-halata kayo. Tsaka, bakit kailangan mag-online na para daw malaman kung saan nanggaling? Akala mo ba sasabihin niya kung saan niya tinago? Yung marami ng ebidensya. Tinuro na siya, pati yung nagdala ng pera nandyan na. May paper trail na, meron pang testimonya. Ano pa bang inaantay nyo? Kaya, si Ping Lacson, hanggang ngayon talaga hindi ko makalimutan. Yung ginawa niya na paghain na gawing batas ang paglikha ng isang Senate building para magpakatamasa silang mga 24 na senador na lumobo na sa 33 billion pesos. Magpagawa lang ng Senate building ng opisina nila. Hindi ba po korupsyon yan? Because you are getting money to fund a project that will benefit you. Sa halip na ibigay mo sa mga serbisyo publiko, sa halip na pagawa ka ng mga eskwelahan, papag-aralin mo ang mga kababayan nating mahirap, magtayo ka ng mga gusaling ospital, ayusin mo yung mga kalsada, yung mga tulay. Hindi ba? Tulungan mo yung mga magsasaka, dami nilang problema. Mga laborers. Tapos gagastos ka ng 32 billion pesos para lang magkaroon ka ng magarang opisina? Nakakaya ka, Ping Lacson. Huwag niyong bulahin ang taong bayan. Hanga pa naman ako sa iyo ng mga panahon. Ayan. At hindi pa rin natapos yung proyekto ng Attorney Sale. Pero ito po, halos naka-prepare na po yung PNP sa yung panawagan po natin na malawakang rally ngayong November 16, 17, 18 dahil halos 10,000 pulis ang ide-deploy para sa 3 araw na religious event sa Rizal Park na inaasang dadaluhan ng mahigit kumulang na nasa 300,000 katao. Tungayan natin ang balitang ito kay Paul Montibon.
Handa ang Philippine National Police na magbigay ng seguridad para sa 3-day religious rally sa Rizal Park sa Nobyembre 16 hanggang 18 na inaasahang dadaluhan ng 300,000 katao. Ayon sa PNP, halos 10,000 pulis ang kanilang i-deploy para sa seguridad ng publiko kabilang ang traffic enforcement at medical teams. Kabuuang nasa 9,829 na pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang i-deploy para sa seguridad kabilang ang Civil Disturbance Management Teams, Traffic Enforcers, K9 units, medical teams at Quick Reaction Forces. Patuloy ang isinasagawang mga koordinasyon ng PNP kasama ang pamahalaang lungsod ng Maynila at mga event organizers upang matiyak na magiging maayos ang ikakasang kilos protesta. Pakiusap ng PNP, responsibilidad ng bawat isa ang seguridad ng lahat kung susunod ang mga ito sa mga protokol na ipatutupad ng mga otoridad. Ayon naman kay Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., buo ang paghahanda ng PNP para manatiling maayos, ligtas at mapayapa ang aktibidad. Itataas rin sa alert status sa malalapit na PNP units sa lugar upang matiyak ang mabilis na pagresponde at sapat na puwersa sa lahat ng oras. Nagpaalala rin ang PNP sa mga motorista ng posibleng mabigat na daloy ng trapiko at road adjustment sa paligid ng Rizal Park. Pinapayuhan ang lahat na abangan ang traffic advisory para sa alternatibong ruta. Maglalabas ang PNP ng karagdagang detalye sa crowd flow, entry-exit points at traffic rerouting matapos ang pinal na coordination meeting. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Ayan po, Atty. Sal. Ano po ang masasabi ninyo sa kahandaan ng kapulisan sa datating na rally? Something is wrong with that news account. Alam niyo kung bakit? Number one, sinasabi nila na ito daw PNP magpapadala ng 10,000 pulis dahil daw merong religious gathering sa November 16, 17, 18 sa Rizal Park na bubuin daw ng 300,000 mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Excuse me. Hindi 300,000 ang aaten doon. Nakita nyo nung unang lunsad ng isang mapayapang pagkontra sa impeachment noon para sa kapayapaan din. 1,000,000 mahigit ang nandun. Yan ang 300,000. 2,000,000 ang darating doon. Yung mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. At 2,000,000 din sa people power dahil ang dami ng kasama. Oh, that's one. Number two, yung 10,000 na pulis, tama yun. Alam niyo kung bakit? Kasi yung 10,000, yan ang sasama. Sasama doon sa mga bubuo ng malawakang religious gathering at peaceful rally. Sila magiging pantay ng mga taong ito. Hindi ng administrasyon na punong-puno ng pananakit, punong-puno ng pagsisinungaling, punong-puno ng hindi pagkilos. O yan. Kasi yung mga pulis niya, nang maniwala kayo, bumubulong. Lahat ng mga pulis na masalubong ko, kahit saan ka magpunta, palaging, Sir, Duterte, Sir, kami. Naghihintay lang kami ng mga tao sa kalsada. Pag yan nangyari, nandiyan kami sa inyo. O yan. Pati yung mga militar, ganyan din yan. Kaya, tama yan, dagdagan mo pa. Gawin mo kaya mga 20,000 para makadagdag sa mga atin sa gathering sa 16, 17, 18 of this month. Inaasahan nga po, Atty. Sala, more than yung... Kasi yung bilang na yun siguro pagtatansya yun ng PNP. Pero more than that ang inaasang dadalo sa mga rallying yan. At ngayon po, Atty. Sal, ay dako na po tayo sa babasa ng mga reaksyon, mga komento at katanungan na ating mga kababayan na medyo marami po ito, Atty. Sal. Pero hopefully mabasa natin lahat. Ito from Unknown Z. Dugo po ng biktima ng 120 million Filipinos bakat sa kamay ng mga politiko at mga nasa gobyerno. Massive plunder, economic sabotage, terrorism. Yan. Sahin ni Unknown Z. Ito naman po from Efren Guhilde. INC rally on November 16 to 18, 3 days. Sasamahan natin ang mga DDS, JIL, KOJC, OFW,
SDA, Manobo, Katutubo, MNLF, MILF, mga pari at madre na hindi NPA at iba pa mga religious group at mga sektor. Ito, nanawagan din si Efren Attorney Sal. Ito naman po, may tanong po from Dong Dicente. Sa inyo po ata to, Attorney Sal. May $1 million question. Apo? Ano yan? Hindi. Nakikinig ako. Ito po from Dong Dicente. My $1 million question is, why is Robin Padilla your best bet for president in 2028 if Sara won't be able to run? Is PDP that desperate that you can find someone better? Seriously? Natanong ni Dong Attorney Sal.